Marami sa mga proyekto ng gobyerno ang nasimula na at inaasahang babago sa sistema ng transportasyon ng mga Pilipino. Trilyon pesos ang halaga ng mga ito at malapit na nating mapakinabangan. Ngayon ay samahan ninyo akong tuklasin ang government projects na malapit nang matapos. Cavite-Laguna Expressway o CALAX. Ang 4-lane tollway na ito ay may haba na 45 kilometers at 35.74 billion pesos ang budget sa paggawa nito. Sa ilalim ng Public-Private Partnership o PPP, ang proyektong ito ay ginagawa at pamamahalaan ng Metro Pacific Tollways Corporation na pinapatakbo ng chairman na si Manuel V. Pangilinan at gagamit ng EasyTrip RFID system. Mag-uumpisa ito sa Kawit Interchange sa Manila-Cavite Toll Expressway o Cavitex hanggang sa Mamplasan Rotonda na kokonekta sa South Luzon Expressway o SLEX. Mula nang umpisahan nitong gawin noong July 2019 ay 4 out of 8 interchange o on and off ramps, isang toll barrier at 17.4 kilometers na kalsada na ang natapos at nagagamit. Inaasahang matatapos ang buong proyekto sa July 2024 at pakikinabangan ng 50,000 na sasakyan kada araw. NLEX-SLEX Connector Road. Ang 4-lane elevated tollway na ito ay may haba na 8 kilometers at 23.2 billion pesos ang budget sa paggawa nito. Mag-uumpisa ito sa C3 Road Caloocan at konektado sa dulo ng Segment 10 ng North Luzon Expressway o NLEX hanggang sa PUP Santa Mesa at konektado rin sa Skyway Stage 3. Inumpisahan ang konstruksyon nito noong December 2021 at sa ngayon ay tapos na ang Section 1 nito mula C3 Road Caloocan hanggang Espanya, Manila na may habang 5.15 kilometers at tapos na rin ang 2 out of 3 sa nakaplanong interchange. Ang proyektong ito ay ginagawa at pamamahalaan ng Manila North Tollway Corporation na pinapatakbo ni Pangilinan at gagamit ng EasyTrip RFID system. Inaasahang matatapos ito bago matapos ang 2023 at pakikinabangan ng 35,000 na sasakyan kada araw. C5 Southlink Expressway. Ang 6-lane tollway na ito ay may habang 13.5 kilometers at 12.6 billion pesos ang budget sa paggawa nito. Sinimulan ang konstruksyon nito noong May 2016 at inaasahang matatapos sa 2024. Magsisimula ito sa C5 Taguig hanggang sa Cavitex sa parte ng Parañaque at magiging 10 minutes na lang ang biyaheng ito mula sa kasalukuyang 45 minutes. Sa ilalim ng Public-Private Partnership o PPP, ang proyektong ito ay ginagawa at pamamahalaan ng Cavitex Infrastructure Corporation na pinapatakbo ng chairman na si Manuel V. Pangilinan at gagamit ng EasyTrip RFID system. Tinatayang nasa 40,000 motorists ang makikinabang dito araw-araw. MRT-7. Ito ay elevated railroad system na may habang 23 kilometers at 77 billion pesos ang budget sa paggawa nito. Mayroon itong 14 stations na mag-uumpisa sa San Jose del Monte, Bulacan hanggang sa Grand Central Station sa North EDSA, Quezon City na istasyon din ng MRT-3, LRT-1 at Metro Manila Subway. April 2016 nang sinimula ng konstruksyon nito at inaasahang magsisimula na ang operasyon sa 10 stations nito sa third quarter ng 2025. Sa ilalim ng PPP, ang proyektong ito ay ginagawa at pamamahalaan ng San Miguel Corporation. 300,000 daily passengers ang makikinabang dito at inaasahang aabot pa sa 800,000 kapag natapos ang lahat ng upgrades. LRT-1 Cavite Extension. Ang extension na ito ay may habang 11.7 kilometers at 65 billion pesos ang budget sa paggawa nito. Sinimulan ang konstruksyon nito noong September 2019 at matatapos na ang Phase 1 nito na may habang 6.7 kilometers at 5 stations sa December 2024. Ang natitirang 3 stations naman ay magbubukas sa 2027. Dadaan ito sa Pasay, Parañaque, Las Piñas at Bacoor, Cavite. Sa ilalim ng PPP, ang proyektong ito ay ginagawa at pamamahalaan ng Light Rail Manila Corporation kung saan kabilang sa may-ari ang Ayala Corporation
at Metro Pacific Investment Corporation ni Manuel V. Pangilinan. Makati Subway. Ito ay subway system o underground electric railroad sa Makati City na may habang 10 kilometers at 204 billion pesos ang budget sa paggawa nito. Magkakaroon ito ng 10 stations na may access sa BGC SkyTrain at MRT3 sa EDSA Guadalupe Station. Plano rin itong ikonekta sa Metro Manila Subway. Proyekto ito ng Makati City LGU sa pakikipagsosyo sa Philippine Infradev Holding Incorporated sa ilalim ng PPP. Sinimula ng paggawa nito noong December 2018 at inaasahang magsisimula ang operasyon sa 2025. Tinatayang nasa 700,000 ang magiging daily passengers nito. Clark-Calamba Railway. Ito ay urban rail transit system na may habang 147 kilometers at 874 billion pesos ang budget sa paggawa nito. Magkakaroon ito ng 36 stations mula New Clark City sa Capas, Tarlac hanggang sa Calamba, Laguna at konektado rin sa Clark International Airport. Target na masimulan ang partial operations nito sa taong 2025 at ang full operations sa 2029. Ang biyahe mula Calamba papuntang Clark ay magiging 2 hours na lang mula sa kasalukuyang 4.5 hours. Inaasahang 600,000 passengers ang makikinabang dito araw-araw. Skyway Stage 4. Ito ay 6-lane elevated tollway na may habang 33 kilometers at 45.3 billion pesos ang budget sa paggawa nito. Konektado ito sa Skyway at mag-uumpisa sa FTI na ngayon ay kilala bilang Arca South sa Western Bicutan, Taguig hanggang sa Batasan Complex, Quezon City. Sa ilalim ng PPP, ang proyektong ito ay ginagawa at pamamahalaan ng San Miguel Corporation at gagamit ng AutoSweep RFID system. Sinimula ng konstruksyon nito noong April 2018 at target dapat matapos taong 2023, ngunit nagkaroon ng delay sa pagbili ng right-of-way. South Luzon Expressway Toll Road 4. Ito ay 4-lane tollway na may habang 67 kilometers at 26.1 billion pesos ang budget sa paggawa nito. Magsisimula ito sa Santo Tomas, Batangas kung nasaan ang dulo ng SLEX hanggang sa Lucena, Quezon Province at magiging 45 minutes na lang ang biyaheng ito mula sa kasalukuyang 3 hours. Sa ilalim ng PPP, ang proyektong ito ay ginagawa at pamamahalaan ng San Miguel Corporation at gagamit ng AutoSweep RFID system. Sinimula ng konstruksyon nito noong March 2019 at inaasahang matatapos taong 2026. Metro Manila Subway. Ito ay subway system o underground electric railroad na may habang 33.1 kilometers at 488 billion pesos ang budget sa paggawa nito na inutang ng Pilipinas sa government ng Japan. Bubuuin ito ng 17 stations na magsisimula sa Valenzuela, dadaan sa Quezon City, Pasig, Fort Bonifacio hanggang sa Bicutan, Taguig. Mayroon din itong station sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 at sa Grand Central Station na konektado sa LRT 1, MRT 3 at MRT 7. Sinimulan itong gawin noong February 2019 at inaasahang magsisimula ang partial operations nito sa taong 2025 at ang full operations sa 2028. Tinatayang nasa 800,000 ang magiging daily passengers nito at 1.5 million naman ang capacity nito. Nakaka-excite makita at magamit ang mga proyektong ito na magpapadali sa pagbiyahe ng mga Pilipino. Ano sa tingin mo ang mga proyektong dapat tutukan ng gobyerno? Aabangan namin ang sagot mo sa comment section. At dyan na nagtatapos ang ating kwentong kaalaman sa araw na ito. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating Facebook page at mag-subscribe ka na rin sa ating YouTube channel. At laging isaisip na ang magandang bukas ay nag-uumpisa sa pagtuklas.